Hey guys, and welcome sa aking channel. Kung bago ka lang dito and gusto mo ma-notify kung may bago akong tutorial video, click mo lang yung subscribe button para lagi kang updated and yung notification bell para malaman mo din kapag may nagaganap akong YouTube live or live ko kayong matuturuan kasi kapag may YouTube live. Yan, click mo yung subscribe button para lagi kang updated sa mga announcements and kung may online class tayo. Ngayon, ituturo ko naman yung mixture problems. Wala pa pala akong tutorial dito kasi mahalaga to kasi lumalabas din siya as part of exam kasi numerical reasoning naman yun kasama lahat doon ng basics. Okay? So dito, mag-start muna tayo sa madali. O, kunyari, nakita mo tong tanong, yung iba sa atin madadalian na dito. Pero yung iba kasi hindi pa nadadalian dito. Start muna tayo sa basic ha. Yung basic muna yung dapat mong matutunan, tapos mamaya pahirap ng pahirap yung sasagutan natin. Okay? Find the quantity of fat in 132 ounces. Okay, 132 ounces of milk that is 5% fat. Okay, para hindi ka mahirapan, bibigyan na lang kita ng fixed formula, solution, para lang dito sa part na to, mamaya iba na yung magiging solution natin. Ang magiging gagamitin mong formula is P times B is equal to A. Ano yung P? Yung P is yung percent. Yung may percent na hawak pala. Okay. Kasi sa iba, rate natin yung relate, yung tinatawag natin. Pero ayan, yung may percent na hawak na lang para hindi malito. Ginamit ko lang yung word na yan. Okay, B. Ito yung base solution. Then yung A, yan yung amount na hinahanap mo. Okay? So, paano natin yan? So, proceed tayo. Hinahanap lang natin, find the quantity of fat in 132 ounces of milk. So, ayun yung percent mo. Meron kang 5%. Tandaan, kapag ginagamit natin yung may percent na yan, kino-convert muna natin sila sa decimal form. So, 5%, yan ay same as 5 over 100. So, ang P natin, susulat natin dito etong P, 0.05. Okay, baka nalito ka. Sa mga nalilito ba, 0.0. So, kaya siya 0.05 guys, sa mga baguhan sa may percent, ang 5% po is same as 5 over 100. So, 5 divided by 100 is 0.05. Ganun po yung method para ma-convert mo yung percent into decimal form. So, kung 6% yan, 6 divided by 100. Dahil 5% to 5 divided by 100, which is equal to 0.05, kaya yun yung nakalagay dito. Times, etong nilagay ko dito, sige, para hindi ka malito. Times mo siya sa B. Ano yung B natin? Ang B natin is yung base solution. Solve na lang nilagay ko tamad na kasi ako. Base solution. So, ang base solution is 132 ounces na binigay. Then, kapag pinag-multiply mo yan, makuha mo na yung ating amount. Okay. Ngayon, i-multiply mo na yan para hindi ka mahirapan. Kung bago ka lang dito, ituturo ko pa rin yung utang method para hindi ka maligaw sa ating solution. So, 0.05. Gamitin natin utang method para hindi ka mahirapan sa pag-multiply niyan. Utang method. Anong ginagawa sa utang method? Ang gagawin mo lang is, kung 0.05 yan, gawa ka ng paraan para matanggal mo yung decimal point. So, ilang beses mo i-move? 1, 2. Kapag minove mo yun ng dalawa, magiging 0.05. Wala nang value tong 0. Kasi, di ba, pupuntahin dito yung decimal. So, kung minove mo yung decimal point, di ba, 0.05 kanina. Ngayon, 0.05. Ang 0.05 ay same na lang sa 5. Okay? So, para maging 5 lang to, ilan ang inutang mong decimal places? 2 decimal places ang inutang mo. Kaya tinatawag na utang method, babayaran mo yan mamaya. Ngayon, dahil na-convert mo na to into 5, yung 0.05 mo kanina, proceed ka sa multiplication. Okay, galaw natin. Sorry 132 times 5. 5 times 2 is 10. 5 times 3 is 15 plus 1 is 16. Tama? 5 times 1 is 5 plus 1 is 6. Meron ka ng 660. Pero di pa yung final answer. Tandaan mo, may dalawang decimal place ka na inutang para maging 5 yung 0.05. Ang original mo na i-multiply talaga is 0.05 times 132. Ginawa mo lang siyang 5 muna para madali, then ibabalik mo na lang inutang mo, kaya utang method tawag. Ngayon, para mabayaran mo yung inutang mo para maging 5 yung 0.05, saan mo ipi-place yung decimal point? So, ang answer mo ay 6.60. Kasi pag dito mo nilagay yung decimal point, 1, 2, nabayaran mo na yung inutang mo na decimal place. So, tama na yung sagot mo.
Ngayon, para maka-sure, check natin sa without sa method ko na yon, check natin sa kalo. 0.05 times 132 is equal to 6.6 or 6.60. Same lang yon. Okay? 6.6 or 6.60. So, ayun yung answer. Question number 2. Leia mixes a 20% acid solution with 40% acid solution to produce 20 liters of a 28% acid solution. How many liters of the 20% acid solution was needed? So, paano natin sasagutan yan? Ganito. Bago tayo mag-start kung way or method kung paano mo yan sasagutan, ipapakilala ko muna sa inyo yung formula. Kasi, mas magandang alam nyo na muna yung formula para alam natin. So, dahil mas mahalaga na kabisado natin agad yung formula. So, okay na. Ayun, ito yung mga formula. Ito yung formula pala na dapat natin tandaan dito. Solution. Lagay ko muna yung formula. Formula is C1 V1 plus C2 V2 is equal to C3 V3. Okay, yung C1 is yung concentration. Yung may mga C. Yung C dyan is concentration. Concentration. And yung V po is yung volume. Volume. Okay, ngayon kilala mo na yung C tsaka V. Ayan, nakikita mo C1, yan yung unang concentration. Concentration 1, concentration 2. Then, nakikita ka may equal sign. Ibig sabihin yan yung final concentration, yung C3. And V3 is yung final volume. Kung may V1 ka, ito, volume 1, volume 2, and final volume. Okay, so dito sa formula, pag pinag-add mo tayong C1 V1 plus C2 V2, makakabuo ka ng C3 V3. Okay, so bago tayo mag-start, ganito yung tatandaan natin. Na, ang volume, ang V3 ay na-obtain kapag pinag-add mo yung V1 plus V2. Siya mo-obtain yung V3. Tama? Hindi ka mahihirapan dyan. Ang mahihirapan ka sa concentration. Okay, eto lang naman talaga yung mga dapat tandaan. Yun ha. Ulitin ko lang, V1 plus V2 is equal to V3. So, yan yung property niya. Hindi, yung concentration kasi, hindi natin siya magagamit as C1 plus C2 is equal to C3 directly. Although may formula na pwede tayong ma-relate na ganun. Kaso, dependent pa rin siya sa volume kasi. Kung ilan man ilalagay mo. So, ayun. So, ang pinaka-property na meron tayo, V1 plus V2 is equal to V3. Okay. Huwag na muna natin gamitin C1, C2, C3. Mamaya may kita nyo kung bakit hindi natin, hindi ko yun nilagay dito sa property. So, mag-start na tayo. Okay, ngayon, ilista mo na lahat ng given. So, C1, yung unang concentration, meron kang 20%. Tatapat ko na lang para di kayo mahirapan. C1, yung unang binigay na concentration, which is 20%. V1, may volume ba nung 20% na binigay? Leia mix is 20%. Walang sinabi kung ilang volume ng 20%. Take note, kung titingnan mo to, how many liters of the 20%? Ang hinahanap natin, ilang litro nung 20% na yon. Ulitin ko, kaya i-represent natin to as X. Ulit, binigyan ka ng concentration na 20%, pero yung volume, wala siyang binigay kung ilang volume ng 20%, kung 15 ml ba, 18 ml, 20 ml or 50 ml, wala siyang binigay. Yun ang hinahanap natin, ilang litro nga daw ng 20%. Kaya, i-represent natin yun as X kasi yun yung hinahanap natin. Next, C2, yung pangalawang concentration. Ang pangalawang concentration mo is yung 40%. Tandaan, ayun, 40%. V2, meron ka bang V2? Wala ka din na volume. So, paano mo yun makukuha? Hindi mo naman pwedeng i-represent yun as X kasi ang X natin is yung hinahanap, yung liters ng 20%. Hindi naman liters ng 40%. So, paano natin gagawin? Ano ilalagay natin sa V2? Okay, para hindi ka malitot, kanina may property tayo. Lagay ko lang dito scratch. Okay, ganyan yung spelling kasi ng mga prof namin dyan eh. Kapag sa math, diba? So, ayun. Ilalagay natin dito. Kanina, diba, sabi natin V1 plus V2 is equal to V3. Okay. So, proceed muna tayo sa pag-label nun. Ano yung V3 natin? 2
to produce. 'Di ba? Kaya ang tawag ko dito kanina is final volume and final concentration kasi sila yung mapoproduce after mong pagaluin to. So, ang ilalagay natin, kasi daw to produce 20 liters, makakaproduce sila ng 20 liters. So, yun ay final volume mo. So, dito is 20 liters. Okay, gamitin natin yung V3 na yan. V3 is equals to 20 liters. V1, hindi natin alam, ni-represent natin as X plus V2. Okay? So, ayan. Paano makuha yung formula ng V2? To solve for V2, syempre, ilipat mo lang sa kabila itong X. So, ayan. So, V2 is equal to 20 minus X or 20 liters minus X. Tama? Kasi, hinahanap mo yung, ano ba ilalagay mo volume sa V2? Hindi mo naman kasi siya pwede i-represent lang as X. Kasi ang X nga natin is V1 lang. Ulitin ko lang. Alam ko marami malilito sa part na to, kaya babalik ko ulit yung explanation sa taas. Ulit. Leia, nag-mix siya ng 20% acid solution with 40% acid solution to produce 20 liters of 28% acid solution. How many liters of 20% acid solution was needed? C1 is the concentration 1. C2 is the concentration 2. V1, initial volume, yung given doon, or volume 1. V2 is initial volume 2, or yung given din doon. Itong C3V3, kaya sila nandyan sa equal sign, sila yung mapaproduce mo. Kaya, nakuha natin siya to produce 20 liters. So, alam natin ang V3 na mapaproduce 20 liters ng ng 28% acid solution. Pag pinaghalo mo din 20% and 40% na acid solution, makaka-form ka daw ng 28% acid solution. So, ibig sabihin, yung mapaproduce, yun yung ating final volume and final concentration. Ang mapaproduce daw is 28%. So, ito ay 28%. Okay, balik tayo. Ang hinahanap mo kasi, how many liters of 20% acid solution ang kailangan para ma-produce yan. Nawawala yung V1. Hindi mo alam kung ilan volume nito para ma-produce itong 28% na 20 ml. Ngayon, yun ang nirepresent mong X kasi siya yung nawawala. Ngayon, kung mapapansin mo, wala ding volume si V2. Dahil wala siyang volume, requirement na kabisado mo yung property na tinuro kanina, like this one. V1 plus V2 is equal to V3. Dahil X na nga yung V1 kasi siya ang hinahanap, hindi natin ilagay na X din si V2. Kasi ang hinahanap natin ay ang hanapin natin sa solution natin ay si V1. Do hanapin natin yung V2, kailangan ma-relate natin siya gamit na lang tong property na V1 plus V2 is equal to V3. To solve for V2, since V1 is X plus V2 is equal to V3, ang V3 mo, meron ka ng given, no? 20 liters. Tama? 20 ml lang ng 20 ml. Sorry, 20 liters. Ngayon, V2, para makuha mo yung V2, ilipat mo to sa kabila, itong X, para maiwan na lang yung V2 sa isang side. So, ilipat mo siya. Dati siyang positive, nilipat mo, naging negative. Kaya, 20 minus X. Tama? So, ang representation ng V2 ay times 20 minus X. Ngayon, dahil kompleto mo na yung mga given mo, sulat mo na ulit 20 minus X to. Pangit ng sulat ko. 20 minus X. I-rewrite mo na yung formula. 20% times X plus 40% or 40 times 20 minus X is equal to C3V3, so 28 times 20. Para di ka malito, tanggalin mo na muna yung unit. So, 28 times 20. Tama? Yun na, ulitin ko lang ulit. Mahalagang kabisado mo yung property ng volume na additive siya. Kapag pinag-add mo yung V1 plus V2, makabuo kang V3. Para hindi ka na malito. At take note, ang nire-represent lang ng X is kung sinong hinahanap. So, kung parehas silang wala, pero ang hinahanap lang sa problem mo is yung isa, siya lang yung mismong X, i-derive mo na lang yung isa gamit yung X na yon and yung property na given. Ngayon, proceed ka na sa mismong equation. 20 times X, that is 20X. Tama? 20 times X, 20X plus 40 times quantity 20 minus X. Ang gagawin mo dyan is i-distribute mo yan. I-distribute mo tong 40 sa loob. Okay. So, 40 times 20, then
Ayan, 40 times 20, then 40 times negative x. Tama? So, 40 times 20, yan ay equal sa 800. So, ayan, marunong ka naman na mag-multiply. Hindi ko na dito para hindi na masyadong humaba yung video. Then, ito pa, di ba 40 times 20, kaya nakuha mo yung 800. Ngayon, 40 times, yun, minus x. So, meron kang minus 40x. Ayan, minus 40x is equal to 28 times 20. Ilan yan? 28 times 20 is equal sa 560. Okay, 560. Ngayon, solve for x, makukuha mo yung value. Ngayon, after mo ma-create yun, ang gagawin mo ngayon is, pagsamahin yung magkakaparehas, gaya ng ginagawa natin. Ilipat. So, ililipat mo itong 800 sa kabila. Pagsasamahin mo yung kapwang x sa may x, walang x sa walang x. So, may iwan dito, 20x. Total, parehas naman silang may x ng 40x minus 40x. Etong 800, wala kasi siyang x. Ililipat mo siya sa side kung saan wala siyang x. Dahil tatalon ka ng equal sign, magbabago yung sign mo. Kung dati kang positive, siya ay positive 800. Dahil tumalon siya, magiging negative 800 siya. So, kanina may 560 na dito, di ba? E, nilipat ko pa tong 800, magiging negative or minus 800. Ulitin ko lang. Ang goal mo kapag na-create mo na tong equation na to, pagsamahin mo magkakaparehas. Yung may x sa may kapwa x, then yung 20x minus 40x, parehas may x sila. Sa kabilang side, yung parehas naman walang x magkasama. Lagi yun na pagsasamahin nyo sila. Yung magkaparehas. Yun. So, kanina kasi may 20x na dito, 800 and minus 40x. Dahil sa 800 wala, nilipat natin. Dati siyang positive. Dahil tumalon kang equal sign, magbabago ang sign mo. Kung positive ka dati, magiging negative ka. 20x minus 40x. So, meron kang negative 20x. 560 minus 800. So, ilan yon? 560 minus 800, that is negative 240. Okay, so, ayun. Kung yung iba kasi nagreklamo, uy, bakit kinalki ko na? May tutorial na po kasi ako for long division. Hindi ko naman pwedeng ulit-ulitin na ituro yung long division kasi hahaba na yung mga video. Kung gusto mo, panoorin mo na muna yon para hindi ka, ayun, para walang reklamo tungkol sa, bet mo na kinalki yan. Kasi pag ganito po, yung alam ko na may tutorial na ako nun, aralin nyo na muna yun bago kayo mag-proceed sa ganito. So, ayun, dito, ikakalki ko na lang kasi siya kasi humahaba yung video kapag iniisa-isa ko pa, may tutorial na ako dun. So, ayun, proceed tayo. To solve for x, ang gagawin mo, di ba yan ang equation mo, kung anong katabi ng hinahanap mo, ipan-divide mo yan both sides. Ano ba ang hinahanap mo? Ang hinahanap mo ay x. Ito ang hinahanap mo. Para ma-solve mo siya, gamitin mong pan-divide yung katabi ng hinahanap mo. Ang katabi ng hinahanap mo, dahil x ang hinahanap mo, katabi niya ay negative 20. Pan-divide mo yan both sides. Para ma-cancel to, maiwanan na lang yung hinahanap mo. Tingnan nyo, dahil parehas na sila, may iwan na lang yung x. Tandaan, to solve for x, ipan-divide yung katabi ng hinahanap mo. Yun. Both sides ha, hindi lang sa isang side. Ito, negative 240 divided by negative 20. Calculate na natin yan. Negative 240 divided by negative 20. Ulitin ko lang, kung magreklamo yung iba, bet ako nag-calculate. May tutorial na po ako sa long division. Panoorin mo muna para wala tayong reklamo. 6 to 12. Hassle kasi kapag isasama ko pa sa video yung method na ganun. So, ayun lang po. So, the answer here is 12. So, ang answer mo ay 12 liters. Kasi, ang x natin, ano ulit yung x natin? Balik natin sa taas. Ang x natin is how many liters ng 20% acid solution ang kailangan para ma-produce mo yung 28% acid solution. So, the answer is 12 liters pala nung 20% acid na yon para ma-produce is 28% acid solution. So, ayun, 12 liters na ngayon sagot doon. Pero, tandaan mo kanina, meron ka isa sa equation na 20 minus x. Yung 20 minus x na yun, kasi nga hindi natin alam din kung ilan yung volume ng C2. So, para makuha yun, dahil na-solve mo na nga yung x, di ka na mahirapan kunin yun. So, ito 12 liters ng 20% of 20% acid solution. Ngayon, to solve for yung volume naman ng C2 na gagamitin mo, na i-add mo dun sa kaninang na-solve mo, ang equation is 20 minus x. So, lipat na sa bilang side. Ito yung sa V2 kanina. So, 20 minus x
20 minus, ilan ba yung x na na-solve natin? Ang x na na-solve natin is 12. So, V2 is 8 liters. So, 8 liters of 40%. Tama? So, ang i-add mo, pag-addin mo para makuha yung 28% is 8 liters ng 40% and 12 liters of 20%. So, okay, let's proceed sa number 3. 3 liters of a 15% salt solution is mixed with 80 liters of a 25% salt solution. What is the concentration of the mixture? Okay, so paano natin siya sasagutan? Okay, mag-start ka ulit dun sa ating formula. C1 V1 plus C2 V2 is equal to C3 V3. Okay? Ngayon, do you have, meron kang C1. Ang C1 mo is 15%. You have 15%. May V1 ka ba? May V1 ka. Ang V1 mo is 30 liters. Meron ka daw 30 liters ng 15%. Tama? C2. Ang C2 mo is mixed with 80 liters of 25%. So, meron kang 25%. Ilang volume ng 25%? Meron kang 80 liters. So, equals, ang hinahanap mo is concentration. So, dito may C3V3 ka, concentration ng mixture. Ano din maging concentration ng mixture pag netong dalawang to, kapag pinagsama mo na, so C3 yung nawawala. Kasi yung C, diba natin, is yung concentration. Then, meron kang V3. Ano yung V3 mo? Ayan, dyan tayo magkaka-problem. Bago natin solusyonan yung V3, paalala ko lang pala guys, C sub 3 ito and V sub 3. Yung iba kasi ang ginagawa, akala nila multiplier to, hindi ka magmumultiply dyan sa 3. C sub 3, yan po ay representation. Kagaya lang din siya sa X. Or kagaya lang din siya C. Di ba ang representation natin ng concentration is C? Di ba ito yung concentration? Parang hindi malito yung iba. Yung iba kasi ang ginagawa, akala nila multiplier yan. Yung 3 na nandyan, hindi po. So, concentration is C, di ba? Dahil marami tayong concentration na given sa problem, nire-represent natin sila as C sub 1, C sub 2, C sub 3. Ito pong numbers na nandyan is representation and not as multiplier. Tandaan, hindi mo yan ipang multiply yung 1, 2, 3 dun sa value mo. Sila po ay representation lang. Okay? Huwag malilito. So, to proceed, mag-start tayo sa V sub 3. Ang V sub 3 po, paano nga natin siya nakukuha ulit? V sub 1 plus V sub 2 is equal to V sub 3. Diba? Based sa property, alam natin yan, additive sila. So, pag-addin mo lang to 30 liters plus, ano yung V sub 2 mo? 80 liters. So, 30 plus 80, meron kang 110 liters. So, ang naiwan na lang sa'yo is C sub 3, which is yung hinahanap mo. Ano na yung concentration ng mixture? C sub 3 yun, diba? Okay. Yun, you can start na sa pagsusolve. Wait lang, palit tayo ng marker. Kasi, kapag nagsusolve kayo niyan guys, huwag kayo lagi magpapalit sa paggamit ng mga representation. Okay, so ang gagawin ko po is i-rewrite ko na lahat ng value na meron tayo kanina. Ba malito na naman kayo. C1, ang C1 natin kanina is 15% or 15. Okay, para hindi, sige, ganito na lang. 110 liters. Rewrite na lang C1 V1 plus C2 V2 is equal to C3 V3. So, 15% kanina, kaya meron kang 15, V1 30, C2 25, sorry, it's plus 25 times 80 is equal to, C3 ang nawawala, so wala tayong value ng C sub 3. V sub 3 natin kanina is 110 liters. Tama? Ulit, saan ba natin na-obtain yung V3? Na-obtain po yan sa property, additive property nga, na yung volume V1 plus V2 daw is equal sa V3. Tama? Kaya 110 liters yan. Ngayon, C3 na lang ang hinahanap natin, which is yun talaga yung hinahanap sa problem. To solve for C3, anong gagawin mo? Hanapin mo yung katabi. Ang hinanap mo yung C3, ang katabi niya ay 110. So, gamitin mo yun as pan-divide both sides para maiwan na lang siya sa isang side. So, 110 na lang or 110 liters para di ka malit. Divided by 110.
Di-divide mo din to. Kung ano pinadivide mo dito, di-divide mo din dito. Take note, kaya natin dinidivide yung katabi nung hinahanap natin para maiwan na lang yung mismong hinahanap natin sa isang side. So, C3 na lang to. Then ito, ipaprocess mo na lang. Yun. To proceed, 15 times 30. That is 450 plus 25 times 80. That is 2,000. Ulitin ko, sa mga laging nagko-comment na ba't daw kinalcue, kaya ako po kinalcue na yung iba kasi may tutorial video na ako mismo sa division. And yung multiplication po, dapat alam nyo na yun bago tayo mag-start. Hassle kasi siya sa video kung lagi mo pa siyang i-add na papakita yung full process. Eh, may tutorial na ako alone doon. The requirement na alam mo na to bago ka mag-start. Basic na masyado ang multiplication. Okay. So, ayun. Hindi ko siya talaga sinasama kasi humahaba yung video kapag may ganun. Hindi kinakaya ng phone ko i-handle. Okay. So, then meron pa rin tayong over. Ito, diba? Nakuha na natin dun dito sa taas. Over 110 is equal to C sub 3. So, okay. Taas tayo. So, to solve for this, 450 plus 2,000, you have 2,450 over 110. Copy pa rin natin yun. Ito lang sinagutan muna na is equal to C sub 3. 2,450 divided by 110. 2,450 divided by 110. So, you have a value of 22.27. C sub 3 is equal to 22.27%. Okay. So, ayan. Meron kang 22.27%. Nag-close na yung lighting ng phone. So, ayan po. Ayan, nakuha na nga natin is 22.27%. So, yan lang po muna for mixture problems. Depende yan kung magkaka-part 2. Depende sa inyo kung hindi nyo pa rin siya, kung gusto nyo pa na maraming example. Ayan, so ayan lang. Ito lang yung sa mixture problems ko muna. Siguro part 1 ko na lang muna to. Then, kung may mga katanungan or kunyari nakapansin kayo may mali man ako sa pag-solve, paki-comment na lang po sa comment section para nababasa ko. Kasi minsan hindi ko din napapansin yung manner ng pag-solve ko. Pero, ayun guys, click subscribe. And kung gusto nyo i-share yung buong playlist ko, pwede nyo namang puntahan yung playlist, then copy link para sa mga kakilala nyo na magtitake ng exam. Yan. Maraming salamat and good luck ulit.